Hello po! Kumusta po kayo? Welcome sa Buhay sa Kwentahin. Nandito na naman po muli ako, si RK. At nandito para magkwento sa inyo ng aking life journey bilang isang singkwentahin. Ayan po, at sana maka-inspire po ako sa inyo sa aking maliliit at simpleng paraan. Okay, so today, yoga. Ang yoga ay isa sa pinaka-paborito kong topic at ginagawa sa aking buhay. So, typically, ang alam ng mga tao at basically ako po nung una, ang akala ko po sa yoga ay yung mga stretching lamang po at yung mga talagang kakaibang mga poses, yung kakaibang mga bending ng mga taong nagpa-practice ng yoga at ang isa po ay yung pananamit ng medyo masisikip na parang hindi po ako masyadong komportable doon. Kaya nga po, dati po talagang marami akong hesitation para gawin na at naisip ko, kaya ko ba yan? Parang malabo. Yun po. So, wala naman po akong judgment sa kanila. Pero yun po ang dahilan ko bakit hindi po ako may hesitation ako sa yoga. Pero ang magandang balita, ayon kay Sadhguru, na isang visionary at kilala po sa buong mundo, nag-spread ng kaalaman tungkol sa benefits ng yoga. At ang sabi niya po ay ang yoga ay ang pagkakaisa or harmony ng pag-iisip, ng emosyon, ng ng ating mga energy at ng ating katawan. So, ibig sabihin, tayo ay hindi lamang physical, tayo ay maraming bagay. Maraming bagay ang nasa atin at dapat yun ay mag-harmonize at magagawa natin iyon sa pamamagitan ng yoga. Ayan po. So, sino po si Sadhguru? Sa susunod na vlog, i-share ko po sa inyo. Meantime po, yan po ang aking isang natutunan kay Sadhguru. Okay, so bilang isang 50-ish o mga 50, ano bang magiging benefits dito sa atin kung ikaw ay nagpa-practice ng yoga? Unang-una po ay nakakagaan po talaga ito ng katawan dahil lalo na po pag gising po ng umaga, ako po, yun po una kong ginagawa, prayer, tapos yun po, ay talagang yung nananakit yung mga kasukasuan. Pagising at saka balakang. Minsan bago pa matulog, ganun. At dahil meron itinuro si Sadhguru ng mga simpleng yoga na nagagawa ko na po, ang laki pong bagay na nagkakaroon ako na lumuluwag yung parang medyo lumuluwag-luwag yung aking mga kasukasuan. So, malaking bagay siya na pag-start ng araw ko ay, pag nagawa ko ng yoga ko, ang buong araw ko ay mas maaliwalas. Ayan, mas masigla ako sa buong araw ko. Ang isa pang benefits niyan para sa ating mga 50 ay nagiging mas kalmado ang isip. Alam nyo, nung ako tumuntong ng 50 anyos ay talagang marami akong fears. Sabi nila, anxiety. Pero marami po akong gano'n na hindi ko po naintindihan ng sarili ko. At dahil po sa yoga ay nagsimula po akong magkaroon ng paraan para maging mas kalmado ko sa mga para kalmado ko sa pag-handle ng mga nangyayari sa buhay ko. Yun po. At malaki talaga ang naging tulong niya sa buhay ko, sa pag-iisip ko. Sa pag-iisip ko lalo na po. Dahil kung hindi, syempre, hindi. Pero ang yoga, malaki talaga ang naging tulong sa akin. Naging mas kalmado ako. At, another thing is, pag syempre, 50 years ka na, 50 ka na, hindi natin maitatatuan. Medyo nababawasan yung energy natin. Pero, hindi excuse yon para mas maging energized pa tayo. Dapat, mas lalo tayong mag-practice ng yoga para lalo tayong mas madagdagan ang ating sigla or mas maging malaki ang maging suporta natin sa ating katawan para lalo tayong maging masigla, syempre sa araw-araw ng ating buhay. Yan yung epekto ng yoga sa mga 50, sa mga nagpa-practice. At isa rin sa nagiging contribution ng yoga ay talagang malakas siya makapagpahimbing ng tulog. Yun. Kasi hindi po madali. Talaga ako, matagal po kasi ako sa night shift, kaya talaga challenge po talaga ako. Tapos ngayon po, may cellphone naman. Matagal din ako nakababad sa cellphone na hindi dapat. So, ang maganda po niyan, malaking bagay kapag ako nag-yoga bago
at the start of my day and then before the end of the day, talagang malaking tulong sa pagbago mag-sleep or makahimbing ng tulog. Kasi medyo pag nagkakaedad, medyo yung iba nahihirapan talagang makatulog. At syempre, dahil ang lahat ng mga ito, yung mga benefits na nabanggit ko ay nararanasan ng isa nagpa-practice ng yoga. Ibig sabihin niyan, gumaganda rin ang kalidad ng ating buhay bilang sengkwentahin. At dahil dyan, alam mo na-realize ko, ang pagiging healthy ay hindi lamang ibig sabihin na wala kang sakit. Ang pagiging malusog ay actually pagkakaroon din ng peace of mind, kalmadong pag-iisip, yun pa, pagkakaroon ng sigla ng buhay at nagkakaroon ng mas magandang pananaw sa buhay at nagiging mas masaya ang pang-araw-araw na buhay ng isang nagpa-practice ng yoga. Yun yung talagang masasabi kong totoong healthy. So, hindi lang yun physical healthy. Ibig sabihin talagang dapat harmonize ang lahat ng parte ng ating pagkatao at malaki ang magiging tulong ng yoga. Ngayon, syempre, nalaman mo na yung mga benefits niyan. Gusto mo bang matuto ng kahit mga simpleng yoga para makatulong sa iyo bilang isang sengkwentahin? Syempre, alam ko, sasagot ko, oo naman, no? Gusto kong maging mas masaya ang pagiging sengkwentahin ko. Syempre. Magandang balita. Dito sa Isha Foundation, yan po ay tinatag ni Sadhguru. At meron po tayong mga komunidad ng mga Pilipino na nagpa-practice ng yoga dito, syempre sa Pilipinas. At kami po ay nagbibigay po ng free yoga for beginners. Hindi po siya very complicated, napakasimpleng gawin at madaling matutunan at pwede mong gawin araw-araw bilang isang sengkwentahin. At base sa aking experience, at gawin mo lang araw-araw, sigurado ko magiging maganda ang quality ng buhay mo. Ayan. Siyempre, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Kaya, abangan nyo, magsiset tayo ng date para bago mag-International Day of Yoga sa June 21, magkakaroon po tayo ng event at iniimbitahan ko po kayong samahan nyo po ako dyan ng free yoga for beginners. Ayan po. So, hanggang dito na lamang po ang sinishare ko po sa inyo for today, ang aking life journey bilang isang sengkwentahin na nagpa-practice ng yoga. Sana po meron po kayo natutunan at sana po i-share nyo po ito, mag-follow po kayo at mag-subscribe. Meron po ba nun? Syempre, pero ngayon, follow, share, comment. Comment po kayo dyan. Ano pang gusto nyong kwentuhan tukol sa mga sengkwentahin? Syempre. Dito yan. Mapapagkwentuhan natin yan sa buhay sengkwentahin. Hanggang sa muli, maraming salamat sa iyong pakikinig. God bless you. I love you guys. See you again. Bye.